tungkol ito sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano, yung inaasahan ng SB 11 ni Soto na anytime may lilipat daw sa kanila, ay aagawin nila ang mayorya para hindi matuloy ang flood control investigation. So, nagsalita na ang Senate President. Anong sabi niya? Title dito, Solid ang 13. Ito ang mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng paglipat ng ilang senador mula sa majority bloc. Sa isang pahayag, iginit ni Cayetano na nananatiling buo at matatag ang kanilang grupo sa Senado. Sabi niya, solid ang 13, hindi magpapa-11. Diba kung 11 yung may lokohan o may dayaan, may gulangan, may, yun, traidoran. Pag sinabing na 11. Ang pahayag ay kasunod ng mga ulat at espekulasyon na may ilang miyembro umano ng majority bloc na maaring lumipat ng panig habang umiinit ang mga usapin sa Senado. Kabilang ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang kontrobersyal na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa mga aligasyon tungkol sa flood control project. Okay. So, bantayan na natin kasi every Monday may nangyayari. Yan, that's the best day for a kudita. Kung hindi ako nagkakamali, yung May 11, ano yun? Monday yun. Ayun ba? Yung naagaw ni Soto ang Senate presidency from Escudero noong September of 2025, I think September 25. Monday yun. Every Monday. Ang mga, ano, so, bantayan natin hanggang mamayang hapon. Pag walang kudita, hanggang mamayang hapon, eh wala na naman. Let's wait for another Monday. Kasi nga, yung mga negosasyon, nangyayari yan Monday, ano? Walang nangyari. Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Ano naman yan? Gapangan yan. And then, Monday yan, malalaman. So, sana, walang lilipat. Naniniwala ko, dito sa sinasabi ni SP Cayetano na as of now, solid sila. Naniniwala ko sa pahayag ni Mr. Lito Banayo sa isang interview, isang respetadong political strategist ito, si Mr. Lito Banayo. Kaibigan ito, matalik ni Senator Ping Lacson. Kailang very fair ang kanyang mga analysis. Wala siyang pinapanigan. Sabi niya, kasi itong bago mag-Huwebes, yung June 4, gagawin nila ang lahat. Itong kabilang kampo, itong mga pwedeng masangkot sa Malita delivery, yung mga pinangalanan ng Brave 18 Senate Marines, gagawa at gagawa ng paraan yan para hindi matuloy yung June 4. Kaya huwag tayong mabibigla pag biglang napatalsik si SP Cayetano at of course mapapatalsik na rin si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Kaya Lunes, Martes, Merkules, napaka crucial. Let's pray. Sabi ni Mr. Lito Banayo, malabo na daw. Kasi nagkatikisan. Malalim na Tagalog yung tikis. Ano yung tikisan? Yung nagtampo na, tikisan. Ganun ba yun ang tikis? Tikis.
nagkatampuhan o nagkainitan na. Parang, para bang unity team. PBBM, BP Sara, irreconcilable. Ganun ba yun? Final divorce. Hindi na talaga magkakaisa Marcos and Duterte. So, sa nakikita ko, dahil sa mga pangyayari, nagkaroon na ng permanent gap, division, alitan, whatever you call it, between SB13 and, Brave 13 and SB11. Nasaktan na itong Brave 13 eh. Pwersahan kasi ang ginawa nila. Sa pilitan ba? Hindi katulad itong yung minority bloc noon ni Cayetano, nung siyam pa lang sila. Dahan-dahan. September 2025 nung napaalis sila sa pwesto. Naghintay sila ng right timing eh. September, October, November, December, January, February, March, April, May. Naghintay sila ng walang buwan para kumbinsihin yung apat. Kung sa bunga pa, itong SB11 pilit sa hinog. Hindi pa hinog, kailang gusto ng pitasin. Eh di, maasim o mapakla na bunga yun. Itong grupo ni Cayetano, they waited for 8 months para makonvince yung apat na kasama sa majority ni Soto na lumipat. Cayetano, magkapatid na Villar, at saka si Loren Ligarda. Kaya nahinog ito, sulid. Kaya dito wala na silang makukuha sa apat. Ang pag-asa na lang nila itong kinakasuhan. Jinggoy, Villanueva, Escudero. Diyan na lang sila umaasa. Si Jinggoy, tumindig na. Bahalang makulong daw siya. Huwag lang lilipat. Di wala na. Villanueva, nagsabi na rin, hindi siya lilipat. So, ang pag-asa na lang nila si Escudero. Kung hindi lilipat tong dalawa, I'm sure hindi na rin lilipat si Escudero. Tapos na. Mabuhay ang Brave 13 Senators. Good luck sa SB11 ni Soto. Sana madarating ang panahon, magtagumpay kayo hanggang 2028. Ano ba kayo sawa sa akin, mga tropa pips? Ano pa ba problema natin? Okay naman na, di ba? May problema si Tiro. Sige. Yung about na naman sa impeachment. Sa impeachment? May numero pa ba sila? Yun lang tayo sagot ko. Hindi, tayo naman, di ba, sabi nga ni VP Sara, handa naman siya sa bloodbath. So, ready na ang defense team ni VP Sara. Pero ang tanong ko lang bilang supporter, may numero ba sila? Yun lang naman din ang endgame neto. Dahil alam naman natin, ang impeachment ay hindi naman yan talaga literal na court procedure, kundi isang political procedure din. Kung ilan ang boto mo, yun naman tagang bibilangin kung matutuloy o hindi. Papaalala ko po, ang kailangan lang po ni VP Sara, 9 na boto. Meron po tayo magigiting na 13 na patuloy na kinakasuhan. Hindi natin malaman bakit laging kinakasuhan. Ang panakot po ng minority, iiwanan daw po nila ulit sa Lunes kung meron na naman daw balakin. Ang tanong naman po natin bilang taong bayan, bakit kailangan isalang-alang ang kapakanan ng mga Pilipino para lang sa politika? Hindi ba dapat magtrabaho na tayong lahat? At unahin nyo na ang masang Pilipino, ang mga naghihirap, puro po tayo politika. Ang tanong po namin, ano bang kasagutan sa problema ng bayan? Kahit po ma-impeach nyo at makakasuhan nyo yung 13, gutom pa rin po ang mga Pilipino. Kaya ang daing namin, solusyon, hindi politika. Yun po ang mensahe namin. So, ang ibig sabihin ng
mag-walk out uli sila, sir. Oh. Talo na sila. Ano ibig sabihin nun? Talo na sila. Tinatanggap na nila yung pagkatalo nila. Nasa kanila yon. Kasi kung ikaw naman tagdedebate ka, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, at habang buhay sila, hanggang nakatermino silang bilang senador, magdebate. At ang ending ng debate, solusyon. Hindi magwo-walk out ka. Pag hindi mo na ibigay yung gusto mo, mag-aal sa baluta ka para kang batang inagawan ng candy, buti pa nga yung bata, ay nakakaintindi ng sitwasyon. Ang tayo naman, ang pakiusap natin, doon sa mga senador natin, solusyon po sa problema. Yun po ang kailangan namin. Hindi po gulo. Sir, ano pong masasabi ninyo na itong si Senador Jingo Estrada ay nag-bill na po ng 90,000 at ito pong si Senador Marcolita ay meron pong hold departure order. Una po sa lahat, maliwanag naman po na para po sa opinion ko lang po to, hindi po itong opinion ni man, parang nasa diktadurya na tayo. Hindi nga lang ilalabas sa papel, pero parang gano'n na dahil kapag oposisyon ka, kundi kaso, panggigipit, o kaya naman pananakot. Ang demokrasya dapat pinakikinggan ang bawat isa. Bakit humantong tayo sa ganito na lahat na lang ba ng papabor sa bayan ay kakasuhan at hindi papabor sa gobyerno ay tatakutin? Sa majority portion, ito si Senator Amy Marcos na lang daw po ang hindi kinakasuhan. Ano masasabi nito? Hindi kinakasuhan, hindi pa natin alam. Malayo-layo. Hindi kakasuhan, may sinabi ba sila na hindi kakasuhan? Siyempre kapatid. Kapatid ba? Siyempre kapatid, kaya hindi nila kakasuhan. Ano pa nga ba? So, kaya ko nasabi kanina na ibig sabihin na pag-walk nila na tatanggapin na nila yung pagkatalo nung panahon na sila ay nasa majority. So si Marcolita lang hindi siya nag-walk out siya lang ang Alam mo sir, malaban sa kanila. ang pag-walkout kasi sa Senate, meron na yan, base din sa sinasabi ng mga senador, meron ng decision ng Supreme Court dyan. At nung last interview ni Senator Marcoleta doon sa Eagle News, ang sinabi niya, meron daw ruling ang Senate na kapag nag-walkout, pwede daw ipa-aresto ng majority yung mga nag-walkout. Pero hindi nila ginawa because tayo gulo naman yun, di ba? Ako, ang pakiusap lang naman natin doon sa 11, noong natalo si Senate President Escudero, maluwag sa puso ni Escuderong bumaba. Walang narinig mula sa minority ang majority. Bakit nung nanalo na ngayon ang majority na pinamumunuan ni SP Cayetano, unang araw pa lang lahat hanggang ngayon ang pinag-uusapan pagpapatalsik? Bakit puro ganun? Anong solusyon sa problema? Wala. Naaantala yung gobyerno, yung Senado sa dapat niyang gawin dahil puro na lang walk out, away, sigawan, diba? Nauuwi sa ganun eh. Hindi yung pinaka main point. Sagutin nila kung anong gagawin natin sa krisis sa gasolina. Mataas sa bilihin, ako lang ang trabaho, investor, at higit sa lahat, pagkawatak-watak ng mga Pilipino, kailangan may tagline ka sa noo, Duterte ka ba? Marcos ka ba? Leni ka ba? Risa Ontiveros ka ba? Bakit gano'n? Hindi ba pwede Pilipino tayong lahat? Pangu naman tayong lahat, yung ilan. Negro naman tayong lahat, ilan. Pilipino tayo. Bakit gano'n? Bakit kinakailangan